Ito na ang pinaka-kontrobersyal na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng Ragnarok, mga Kops. Bakit nga ba isinama nila ito sa huling panel ng manga? Ang laban sa round ni Soji na ba talaga ang huli, o may ibang ibig sabihin pa ito? Kung iisipin natin sa sitwasyon ngayon sa Kabanata 85, napakataas ng tsansa na ito na talaga ang huling laban na mapapanood natin sa Ragnarok. Dahil habang mag-uumpisa pa lang ang laban sa round 10, may bakbakan naman ng mga gods na nagaganap sa likod ng arena. Nag-uuma po ang bakbakan sa pagpasok ng 2024, pero ang pinakamalaking tanong, makakaligtas kaya si Buddha na walang divine weapon at si Beelzebub na hindi pa masyadong magaling kay Odin? Alam kong marami kang tanong, kaya tara at simulan na natin. What's up mga Kops, Manga Moto nagbabalik. Napakaganda ng ibinigay sa atin na pompisa, ngunit hindi roon nagtatapos ang mga pasabog dahil sa pagsapit ng Year of the Dragon. Alam nyo ba na pinaulanan tayo ng mga manunulat ng Record of Ragnarok ng mga konektado sa Dragon at mismong Dragon sa Kabanata 85? Handa ka na bang malaman? Una, ang Divine Weapon ni Susanoo no Makoto. Ang Divine Weapon nito na ubod ng laki ay galing sa buntot ng isang dragon. Pangalawa, ang maalamat na Espadang Gram. Ginamit ang espadang ito upang patayin ang isang dragon. Pangatlo, Siegfried o Sigurd. Siya ang demigod na pumatay ng dragon na nakakulong ngayon sa Tartarus. At ang pinakahuli, si Fafnir, ang fire dragon ni Odin na pinatay ni Siegfried. Literal na sinalubong ng mga manunulat ng Ragnarok ang pagpasok ng Year of the Dragon mga Kops. Sobrang exciting ang Kabanata 85 na inilabas nila. Dumako na tayo sa bakbakan ng mga gods. Paano nga ba makakaligtas sina Buddha at Beelzebub kay Odin? Nasa bingit sila ng kamatayan sa mga oras na ito, ngunit may natitirang pag-asa ang dalawa. Kailangan makapunta si Zeus kung nasaan sina Buddha at Beelzebub, pero ang tanong, paano ito malalaman ni Zeus? Ang susi sa mga tanong natin ay si Hermes. Paano ko nasabi? Si Hermes lang ang nag-iisang god na nakakakita ng mga ubod ng bilis na atake o galaw sa Ragnarok, at siya rin ang nakaalam kung sino ang mandirigma ng humanity sa round 10 nang walang nakakakita sa kanya. Isa ito sa lalong nagkumpirma o nagdiin kung ano ba talaga ang kapangyarihan na meron siya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Si Hermes ang god of speed. Paano ko nasabi? Kumapit ka dahil dadalhin kita sa digmaan noon na tinawag na Gigantomachy. Sa digmaang ito, kalaban ng mga Greek gods si Gaia at ang mga giants. Hindi mapigilan ang pagsulong ng puwersa ni Gaia patungo sa Olympus, at makikita na malubhang sugatan ang mga gods. Ngunit tulong-tulong pa rin silang lumalaban. Ito ang kakalog sa utak nyo, dahil nang magsimula ang digmaan hanggang matapos, walang natamong sugat si Hermes. Tandaan na digmaan ito, pero bakit hindi man lang natama ng mga giants si Hermes? Napaisip ka rin ba? Kaya napakataas ng posibilidad na si Hermes ang God of Speed, at siya rin ang maaaring magligtas kina Buddha at Beelzebub mula sa bingit ng kamatayan. Magagawang maabisuhan agad ni Hermes ang kanyang ama sa nangyayaring laban at maabutan ni Zeus na buhay ang dalawa. Alam ko gusto niyong buuhin ko na ito, pero kalma muna, huwag ngayon, sa susunod na lang. Pero dahil nabanggit na si Zeus, huwag na tayong lumayo pa. Tignan ang panel kung saan makikita na sinabi ni Odin na lahat ng nasa loob ng kanyang domain ay madudurog. Bigla akong napakapit sa kinauupuan ko dahil minsan na palang sinubukan ni Odin na gamitin ang kanyang domain kay Zeus, ngunit walang nakapansin dito. Ngunit dahil maligalig ako, sasabihin ko ito sa inyo. Makikita natin dito na literal na ginamit ni Odin ang kanyang mapaminsalang aura, at mahahalata ang nagkadurog-durog ang kapaligiran at ang mga salamin sa itaas. Tandaan nyo ito. Ngayon, sa Kabanata 85, ginamit rin ni Odin ang kanyang mapaminsalang aura, at nagkaroon rin ng pagkadurog-durog sa kapaligiran. Agad na lumayo si Buddha para makaiwas sa pinsalang dulot ng maitim na aura ni Odin. Napansin nyo na ba ang pagkakaiba? Sa kaliwa, makikita ang pagkadurog ng kapaligiran at itaas na bahagi kung saan sila naruroon. Subalit sa kanan, ang buong paligid na nasasakupan ng domain ang nagkaroon ng pagkawasak. Mga kapops, kaya walang tumama na mapaminsalang aura kina Loki, Buddha, at iba pa, dahil ito kay Zeus. Walang tumama na makapaminsalang aura sa kanila, kahit papasok sila lahat sa loob ng domain ni Odin kasama si Zeus. Maaring bibigyan sana ng leksyon ni Odin ang mga pasaway na gods at mga tao ng sakit sa katawan para magtanda ang mga ito at hindi na ulitin ang kamuntikan ng Royal Rumble. Ngunit, kasamang tatamaan si Zeus sa gagawin ni Odin. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, hindi tumagos kina Loki, Buddha, at iba pa ang mapaminsalang aura ng Norse chief god.
Sa halip, mistulang tumilapon paitaas ang dapat sanang tatama sa mga pasaway na mga gods at tao. Nakukulangan ka ba sa sinabi ko, kakops? Dagdagan ko pa. Ito ang panel na magpapakita sa atin na naramdaman ni Isami Kondo ang mapaminsalang aura ni Odin, na nagpapahiwatig na literal na nasa loob sila ng domain ng Norse Chief God. Pero ang malaking tanong, bakit wala sa kanilang nasaktan ni isa? At alam nyo ba, sa ginawa ni Odin, agad na umalis si Loki. Kung para sa inyo'y wala lang ang agarang pag-alis ng God of Mischief, para sa akin na maligalig, isa itong senyales na kailangan ng umalis agad kung nasaan sila dahil alam ni Loki ang kayang gawin ng aura domain ng kanyang angkel, ngunit wala siyang natanggap na pinsala. Sa puntong ito, marahil alam ni Loki sa kanyang sarili na si Zeus ang hamarang ng dapat sanang tatama sa kanilang lahat, kaya't agaran na itong umalis para maiwasan ang mas malaking laban na hindi pa kayang harapin ng mga Norse gods sa panahong ito. Balikan natin ang ginawa ng Norse God, makikita natin dito na nasa likod lang ni Zeus si Odin, nang biglang magpakawala ng mapaminsalang aura si Odin, at ang lahat ng nasa harap ni Zeus ay nanatiling ligtas, habang ang kapaligiran ay nagkakadurog-durog na dahil na nasa loob sila ng domain ni Odin. Nang makita ko ang chapter 85 tungkol sa paliwanag ni Odin sa kanyang domain, naging malinaw na ang lahat. Nagkasubukan na pala ang dalawa, wala man lang nakapansin sa mga oras nato. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay mapapasabunot ka sa binitiwang salita ni Zeus matapos ang ginawa ni Odin. Nagwika ito ng, siguradong hindi ito pupunta sa paraang inaasahan ko, habang nakatitig sa Norse Chief God. Sabay alis na parang walang nangyari. Dito lalong naging interesante at makikita si Odin na nanggigil, dahil di man lang ininde ni Zeus ang aura domain na pinakawalan nito. Kaya sa galit ay pag-alis ng lahat, itinuloy nito ang naudlot niyang pagpapakawala ng mapaminsalang aura. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.